Morning, Miss. Arya po, Arya Rosario. Miss Rosario, so tell me, bakit ka nag-cream? What makes you like this course? Bakit? Bakit nga ba ako nag-cream? Marahil na ito ay bunga ng sariwa ko pang alaala. Ako si Arya Rosario, 17 taong gulang. Huli na sa ina, at tayong ama na lamang ang kasama sa bahay at pinagkakatiwalaan ko sa buhay. Pero nagkamali ako. Isang normal na hapon lamang nang ako'y pauwi galing sa aming school. Napadaan ako sa kanto kung saan naroon ang aking ama. Nakikipag-inuman sa kanyang mga tropa. Shot, pare. Nanaba ka na. Makamayat ka na, pare. Di ba ganyan yan? Talaga na pare, anak mo ah. Oo nga pare ah. Ay, na. Para dyan, pitahin. Hindi ako mapanatan na parang may hindi tama. Rinig ko ang pagtibok ng aking puso. Ako'y nabaghanga. Nakarating ako sa aming bahay at sa aking pagod ay agad ako nakatulog sa aming sofa sa sala. Habang ako'y mahimbing na nakaidlip, ay kung may ano-ano naramdaman ko ang pagdapo ng mabigat na bagay na tila'y nais akong sunggaban. Pagmulat ko'y bumulaga sa akin ang mukha ng aking ama. Ang taong pinagkakatiwalaan ko'y may balak pala sa aking masama. Hindi ako makahulagpas sa tindi ng pagkadiin ng kanyang mga kamay sa aking bibig. Hindi ako pagsigaw ay hindi ko magawa. Walang nagawa ang payat kong braso at mahina akong tuhod upang labanan ang kasuklam-suklam na pambababoy ng aking ama. Sa mga oras ding iyon ay tila humulay ang aking kaluluwa. Ni aking imik naging tahimik. Ang aking hikbi unti-unting nawala. Ako'y binalot ng puot, magkadungis ng aking sarili at kawalang pag-asa. Ang tangi ko lamang nagawa ay magkulong sa aking kwarto, sa pangambang may gawin uli ang aking ama. 3 araw kong hindi lumabas ng aking kwarto. Gawa ng aking takot, sa gutom at takot na gumugulo sa kaisip, ay hindi ko na alam ang aking gagawin. Namalayan ko na lamang ang aking sarili, naglalakad sa daan na di mawari ang panoroonan. Ako ay ginising ng mga busina ng mga sakyan kung saan-saan nagsusulputan. At biglang sumagi sa isip ko ay ang tapusin na ang lahat. Kapag namatay ako, matatapos ng aking bangungot. Hindi masikmurang katotohanan na tayong kamatayan lamang ang makakapagtatapos nito. Sa oras ng aking kawalang pag-asa, ay dumating ang taong magbibigay kulay sa aking madilim na mundo. Tila'y anghel na sa aking sinugo ng Diyos upang bigyang liwanag. Sa wakas, pagkakataong ito ay mayroong taong naririyan magbubukas ang tenga upang ako'y dinggin. Ano nangyari sa'yo? Taga saan ka at anong pangalan mo? Pinapapa ko sa sarili kong tatay. Diyos ko, tulungan niyo po ang batang ito. Ano nangyari sa'yo? Kwento mo sa akin at tutulungan kita. Ako, agad sa pinakamalapit na ospital. Kami nagtungo sa emergency room at agad ako'y kanya ipinamedical. Kailangan ko itong gawin upang makakuha ng ebidensya laban sa kababuyang ginawa sa akin ng aking ama. Sa takot ko at kawalang tiwala sa mga tao, si Pat Prades ang tanging gumay ko sa mga panahong iyon. Dok, kailangan ko ipamedical ito ba? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo yun eh? Dok, kailangan ko mabayag kay exam. Ay, huwag kang mag-alala. Hindi si Doc tumawag, may assistant. Hindi siya para tulungan kayo. Hindi to undergo such an examination for this young one. She is a victim of rape, so take good care of her. Okay po, Dok. Ma'am, ayun po. Dumating din ang isang trained social worker ng Women and Child Protection Unit.
nagkandak ng forensic examination sa akin. O siya, nandito na palang social workers natin from Women and Child Protection Unit. Hello po, magandang umaga. Ako po si Miss Ginimar Gaviane. Nandito po ako para po i-assist kayo. Pagkatapos ako ma-examine, ay agad na kami nagtungo sa police station, kung saan din naka-duty si Pat Prados. Una namin ginawa ay mag-file ng police letter, at kasunod ay kinuhaan ako ng aking sworn statement, na bago ito maipinanas, ay kailangan ko pang i-review kung mahaba-haba ang naging proseso na kung ako lamang ay di ko makakaya. Mabuti na lang at lagi nasa tabi ko noon si Pat Prados, na isa rin sa kagapay ng police investigator ang mahawak sa kaso ko. Matapos makuha at may proseso ang lahat ng mga ebidensya, nagpatuloy ang kanilang investigasyon sa aming lugar. Agad nagtungo ang mga police investigator sa aming lugar at nagtanong-tanong sa amin tungkol sa aking kaso. Kanilang nakausap ang ilan sa mga nakainuman ng aking ma at base sa kanilang mga salaysay ay posibleng ang magagawa iyon sa akin ng aking ama. Dahil daw noong sila'y magkakarap nung sila'y nagiinom. Inasambit daw ng aking ama na nais niya akong tikman nung hinog na ako nang ako'y napadaan sa kanila nung ako'y pauwi galing sa paaralan. Base sa salaysay ng mga ito, ay agad nilang inanyayahan ang mga ito sa presinto upang maligay ng formal na salaysay. Aloy Rosario, huwag ka na tumakas pa! May kalaunay natagpuan nila ang aking ama sa kabilang barangay. Sa bahay ng aking ama ang lola, kung saan siya nagtatago mula nang babalitaan ng investigasyon. Agad din siya nadakip at di kalaunay umamin sa krimen na nagawa niya sa akin. At dahil doon, ay napadali ang investigasyon ng mga pulis. Pagkaproseso nila ng kanilang investigasyon ay agad sila nag-submit ng kanilang endorsement letter sa Office of the Prosecutor. At agad naman na-indict ang aking ama sa kasong rape. Sa mga oras din iyon, ay tila nabunutan ako ng tinig na nakabara sa aking lalamunan ay sa presensya ni Pat Prados, nakayanan kong suungin ng bagyong dumaan sa akin. Nakayanan kong lagpasan ang gabundok na buot, kaguluhan sa aking isipan. Si Pat Prados ang naging sandalan ko, ang naging sumbungan ko, at ang naging ina ko at pinagsabihan ko ng bangungot sa buhay ko. Kung wala siya sa tabi ko, ay maaring wala na rin ako sa mundong ito. Ang madilim kong mundo ay unti-unting nagliwanag. Unti-unti kong narinig ang lahat ng mga ingay sa paligid na tila isa akong bingi na nagkaroon ng pandinig. Ako si Aria Rosario at hindi dito nagtatapos ang aking kwento. Rosario, what makes you like this girls? Sir, it's because I am created to be one. It's not my goal at first, but fate directed me taking this course, and maraming tao yung nagbigay sa akin ng inspirasyon at tumulong. Isa na doon si Patrol Woman Prados, and gaya niya, gusto ko din maging law enforcer someday, and will do greater length and go beyond my duties as far as becoming someone else confident in their time of visit. Wow! With such young age, you've got a wisdom of an adult. Tell me more about yourself. Good day, future law enforcers! Good morning, but before we tumble just far, we need to seek guidance first. Let us pray. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Thank you Lord, nagkaroon man ako ng bagyo sa aking buhay, ngunit hindi mo ako pinabayaan. Salamat at binigyan mo ako ng isang Patrol Woman Prados na naging liwanag ko sa aking kadiliman. Hindi man basta-basta mabubura ang sugat sa aking puso, ngunit tinihiling kang palakasin mo po ako, Panginoon. Hindi man lubusang nagilom ang mga sugat sa aking puso,
Ngunit hindi ito naging sagabal sa pag-abot ng aking pangarap. Ako si Ario Rosario, your future law enforcer. Always remember that character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can be dissolved, being strengthened, ambition inspired, and success achieved. By Helen Keller.